Ang video na to ay step-by-step process na ginawa namin kung paano magamit ang inyong Kaiser Long-Term Healthcare sa ospital. At ito na rin ay base sa aming mga karanasan, lalong-lalo na sa pagpapacheck up or hospitalization. So, paano natin gamitin ang Kaiser Long-Term Healthcare sa ospital? So, ang una mong gagawin, make sure na ang ospital na yan is accredited ng Kaiser. Paano natin malaman yun? Mag-login po tayo sa ating Kaiser account at i-click yung accredited hospital na pupuntahan po natin. Ang doktor ang magsasabi, ang mag-advise sa atin na kailangan natin ma-admit. Kung hindi tayo ma-admit is for check-up lang, ang tawag sa atin is outpatient. So kung tayo po ay more than 24 hours sa ospital or inpatient, then doon po natin magagamit yung ating Kaiser Long-Term Healthcare. So sa mga outpatient, kung check-up lang, so dapat short-term ang gagamitin mo. Short-term Kaiser. The next step na maaari mong gagawin once na na-admit na po kayo is bisitahin ang HMO department for Kaiser approval. So bawat ospital may mga HMO department po yan sila na pwede nyong pupuntahan at mag-request for approval. So lahat ng mga HMO dito sa Pilipinas, so yan po yung process. Kahit sa abroad, so tatawag tayo sa hotline para sa approval or scheduling. So ang process niyan, okay, pumunta ka sa HMO department at ang HMO department, tatawag po yan siya sa Kaiser. Okay, so ang ibibigay mo lang pag kayo po ay nasa HMO department is yung full name mo, policy number ng inyong Kaiser with valid ID. So yan lang po ang hinihingi. Wala na po sila ng card na kagaya sa ibang bansa na sinaswipe lamang po natin yun. So ngayon po dito sa Pilipinas, okay, hindi na po sila nagsaswipe ng card, wala pang ganun. Hindi ko lang alam sa iba, pero actually ang hinihingi hindi card, your policy number at saka valid ID. Yan lang po ang hinihingi sa pag mag-request po tayo ng approval. Madi-disapprove ang request nyo sa Kaiser Long-Term Healthcare kung unang-una lapse ang Kaiser mo or more than 2 months ka na di nakabayad. Ibig sabihin, nakalagpas ka na ng due date mo, tapos another 30 days, so lapse na yun. So 60 days na hindi ka nakabayad. Hindi accredited hospital ang pinuntahan mo. Ang sakit natin is pre-existing illness, okay, o di kaya wala ka pang 1 year nakabayad. Nag-exceed ka na doon sa annual healthcare benefit limit mo. Okay, maternity is not covered during paying period at saka yung outpatient. So yan lang naman ang reason bakit hindi natin nagagamit yung Kaiser Long-Term Healthcare. Kaya dapat maunawaan natin yung mga policy natin na ina-applyan. Okay, so since ito ay Kaiser Long-Term or Saving Program, so magkaiba po siya sa short-term. So sa inpatient coverage naman, makikita po natin kung magkano yung annual benefit limit natin every year. So kung makikita yan, depende sa plan na kinuha mo. Okay, pag nag-exceed ka dyan, din ikaw na po magbabayad. At kung alam mo rin naman pala na malaki ang gagastusin mo in the future, din kumuha ka ng mas malaking plan. Kung meron po kayong problema sa inyong Kaiser Long-Term Healthcare, sa ospital, hindi nyo po naintindihan, pwede po kayong tumawag, especially for emergency. Tumawag po kayo sa hotline na yan na ibinigay ni Kaiser. Yung mga number na yan, hindi po yan para sa problema ninyo sa receipt, sa account ninyo. Yan po ay para lang sa hospital concerns. Okay, ang isa sa mga solusyon na maaari nyong gagawin para yung saving program ninyo sa Kaiser o yung healthcare fund ninyo ay hindi maubos, then advisable po yan
na meron tayong PhilHealth. So, kahit sa PhilHealth, 20%. Okay, halimbawa kami may PhilHealth, 20% ang shoulder ni PhilHealth. Then, gagamitin namin yung aming short-term healthcare pag magbayad ng bills. Tapos, kung wala na talaga, yung long-term namin. So, yung iba, ginagamit is yung cash. So, ang purpose ng long-term, para in the future, may pondo ako na gagamitin. Kaya ang ginagamit ko una, PhilHealth. Tapos may Kaiser short-term ako. And the rest is cash na yung ginagamit. Pero kung wala talaga, then our Kaiser long-term healthcare, pwede naman yun. Tandaan po natin, wala pong unlimited. Lahat ng insurance, may limitation. At depende po yan kung magkano yung binabayad ninyo. So the same thing sa ibang bansa. Kaya maintindihan po na dapat natin yung ating benefits, yung coverage natin, at yung limitation po natin. So magkaiba po yung short term, long term, at saka senior care. So para sa amin, yan ay malinaw. So unusual na mga senaryo po sa hospital na na-experience po namin, mas prepared ng hospital ang cash. So ayaw na nila yung karamihan HMO. Hindi naman sa lahat, pero parang yun ang nafe-feel namin. So minsan delaying tactics ang approval ng request. Sinasabi nila na tumatawag pa sila sa HMO natin, okay, or hindi makontak, 'di ba? So yun yung mga yung mga unusual lang naman. Okay, kaya kailangan pag ganyan na mangyayari, mag-prepare po kayo ng emergency fund niyo. Yung cash on hand, and then pwede naman yun i-reimburse. Okay, Kaiser Emergency Hotline, dapat alam natin yan in case of emergency. Tandaan po natin yung Kaiser Long-Term Healthcare natin is a 3-in-1 savings program na in the future, pag tumanda tayo, more than 60, may gagamitin at may pundo po tayo. Okay, ito po yung retirement healthcare fund po namin. As much as possible, hindi nga namin ito ginagamit at hindi nagagamit, okay, kasi ang short term ang ginagawa namin. At yun yung ginagamit namin. At sa experience namin, okay, ay talagang pinoproteksyonan namin ito. Pero yan po yung process sa hospital, based na rin sa mga Q&A na ginawa namin, at yung procedure. Kung hindi mo man nagamit ang Kaiser long-term healthcare mo, it's very good kasi ang advantage niyan, 85% ng 85% ng contract price mo ay babalik ni Kaiser sa iyo as a long-term care bonus. So si Kaiser long-term healthcare lang sa lahat ng HMO ang nagbibigay ng bonus, kapag hindi mo siya nagamit habang nagbabayad ka. May life insurance na yan, may accidental death benefits pa. Kaya pagdating ng araw, yung healthcare savings mo, could you imagine? Diba? So depende yan sa plan na kinuha mo. So si Kaiser long-term healthcare lang ang may life insurance, transferable upon death, may accidental death, lumalaki ang healthcare benefits, at 7 years mo lang itong binabayaran. So magkano? 88 pesos ang minimum per day. May benefit ka na 50,000 healthcare benefits, 202,500 accidental at life insurance. So saan nyo pa mahahanap yun? So lahat po yan ay makikita mo sa Kaiser Long-Term Healthcare. So kung gusto mo magpa-check up, etc., so pwede mo kang mag-apply sa Kaiser Short Term. Napakaganda po yung Kaiser natin, especially yung long term. Kailangan mo lang siya maintindihan, yung benefits mo, yung procedures, at saka yung coverage mo. If anything you want to ask or mag-apply, you can message me. Okay, scan mo lang yan and then message me in my Facebook account. Kung gusto mo rin na free ang doctor consultation sa Kaiser Medical Centers, then ang isa sa pinaka-the best na ginawa namin is nagpa-member kami sa IMG. So, ang IMG membership benefits ay kasama yung unlimited consultation sa Kaiser Medical Center. So, nakatipid kami ng malaki. So, I hope you learn something sa topic na to na makatulong sa inyo sa procedure or paggamit ng yung Kaiser Long-Term Healthcare sa ospital.
Cave safe everyone.